magandang umaga sa inyong lahat. Ang aming tatalakayin ay patungkol sa dignidad ng tao, pagkiling sa mahirap at katutubo. Simulan natin. Tiyak na mayroon ka pang mga katanungang hindi nasagot sa nakaraang aralin tungkol sa dignidad. Totoong marami pang paksang kaugnay sa pagtatanggol sa ating dignidad ang dapat mong mapag-aralan. Maraming paksa ang dapat maunawaan upang maintindihan mong mabuti ang kahulugan ng pantaong dignidad. Mag-isip ng tanong tungkol sa dignidad. Halimbawa, bakit iba-iba ang pagtingin natin sa dignidad ng tao? Ano-ano ang sanhin nito? Gamitin ang salitang ito para umpisa ng iyong tanong. Bakit? Ano kaya? Paano? Gaano? Ay ang kahulugan ng dignidad. Ang dignidad ay ang dangal ng pagkatao. Ito ang pagkabanal at pagkabukod tangi ng tao na nag-uugat mula sa kanyang material at espiritual na kalikasan. Ang dignidad ay ang pagpapahalaga at paggalang sa sarili bilang tao. Ito ay nauugnay sa pagkakaroon ng dangal, integridad at respeto sa sarili at sa iba. Ang pagtatanggap at pagpapahalaga sa dignidad ng bawat tao ay mahalaga sa pagbuo ng isang pagkataong lipunan. Ikalawa ay ang dignidad at karapatang pantao. Bawat tao ay may dangal na pinagmulan ng kanyang karapatan. Ang mga ito ay nasasaklaw ang mga karapatang pantao sa karapat-dapat igalang sapagkat ang tao ay kanyang kalikasan ay may karangalang dignidad. Ang dignidad at karapatang pantao ay magkaugnay, ngunit may mga kaibahan. Ang dignidad ay tumutukoy sa halaga at paggalang sa bawat individual bilang tao. Samantalang ang karapatang pantao ay ang karapatan at kalayaang ipinagtatanggol ng bawat tao batay sa kanilang pagiging tao. Ang dignidad ay isang pangunahing konsepto na nagbibigay diin sa halaga ng bawat tao. Habang ang karapatang pantao ay ang konkretong mga batas at patakaran na nagbibigay proteksyon at nagpapalakas sa dignidad ng bawat individuo. Paggalang sa karapatan ng kapwa, paggalang sa dangal ng tao. Kung ano ang likas sa iyo, likas din sa inyong kapwa. Kung mayroong kang karapatang ipaglabang ang iyong dangal, mayroong ding karapatan ng inyong kapwa. Kaya mahalaga ang pagsusuportahan ng kapwa-tao sa pagpapatibay ng dangal pantao. Paggalang o respeto. Ang paggalang o respeto ay ang pagkilala sa halaga o dignidad ng isang tao. Ito ay binibigay ng partikular sa mga nakakatanda dahil sa maraming bagay na natutunan nila sa kanilang buong buhay. Mga paraan ng paggalang sa kapwa. Inaalam ang mga gawain ng magalang na bata, nakikinig kapag may nagsasalita, nakatingin sa tao kapag may nagpapaliwanag, naghihintay ng pagkakataong pagsalita, maaliwalas ang mukha kapag nakikipag-usap sa iba, hindi ginugulo ang nag-aaral, at tahimik kapag oras ng pamamahinga ng ibang tao. At ngayon ay tatalakayin natin ang pagbibigay kahulugan sa dignidad. Ano ba ang kahulugan ng dignidad? O ano ba ang ibig sabihin ng dignidad? Ang dignidad ay nagmula sa salitang Latin na dignitas, na nangangahulugan ng karapat-dapat. Ito ay isang mahalagang konsepto na naglalayong bigyan halaga at respeto ang bawat tao bilang isang individual, kagaya ng no being human illegal, kindness, peace, belief, faith, love, hope, at human dignity is the most important human right from which all other fundamental rights derive. Derogator, neglecting, insensitive, non-empathetic. Human dignity is more precious than percentage. Fight poverty, defend human dignity. Ang dignidad ay nagpapahiwatig na karapatang mabuhay ng may dignidad at pantay-pantay na pagtrato. Sa pamamagitan ng dignidad, pinahahalagaan natin ang halaga at karapatan ng bawat tao.
kahit anuman ang kanilang gulang, anyo, antas ng kalinangan o kakayahan. Ito ay nagpapakita ng respeto at paggalang sa sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng pagkilala sa dignidad ng bawat isa, tayo ay naglalayong protektahan ang kanilang mga karapatan at bigyang importansya ang kanilang pagkatao. Ang dignidad ay nagpapahiwatig ng katotohanan ng bawat tao ay may sariling kakayahan, karapatan, at halaga bilang isang buong tao. Ito ay nagpapakita ng pagkilala sa kahalagaan ng bawat isa sa lipunan at sa mundo. Sa pamamagitan ng pagrerespeto at pagpapahalaga sa dignidad ng bawat tao, nagiging posible ang pagkakaroon ng isang lipunan ng mga na may pantay-pantay na pagtrato at pagkakataon para sa lahat. Dignidad, likas na pagkabukod tangi ng tao. Number 1, paggalang sa sarili, simula ng paggalang sa pantaong dignidad. Ang pag-unawa natin ng ating pagkatao sa ating sariling pagkatangi ang susi ng pagkakaroon ng ating paggalang sa sariling dangal. Ang paggalang sa sarili ay nagpapakita ng mabuting pangangalaga sa sariling dangal. Ito ay naipapakita sa wastong pagsasaayos ng katawan at ng kaluluwa. Ang positibong pagtingin sa sarili, kaaya-ayang pagtanggap sa sarili, mabuting pakiramdam sa paggawa ng mabuti at pagkikipagkapwa ay naipapakita ng paggalang sa sarili. Kung may paggalang ang isang tao sa kanyang sariling dignidad, may kakayahan din siyang gumalang sa dignidad ng iba. Number 2, ano ang nakaapekto sa dangal pantao? Ang konsepto ng dangal ay walang higit na mababa o higit na mataas. Maliwanag na ang pagsanggalang at paggalang nito ay ginagawad para sa lahat, maging anuman ang gulang, kabuhayan, kasarian, relihiyon o lahi, ng pantay-pantay sa dahilang pantay ang kanilang kalikasan bilang tao at pantay rin ang mga karapatang pantao. Subalit, bilang isang pagpapahalaga o katangian, ang dangal ay maaaring mabago gaya ng ibang pagpapahalaga. Nagbabago ito batay sa kalidad ng ating pamumuhay. Ang dangal ay ibinababa kapag ang tao ay nagiging masama. Kagaya ng pagpababa ng kanyang pagkatao, bumababa rin ang kanyang dangal. Ang taong nagpapakabuti ng pagkatao ay nagpapakabuti rin sa kanyang dangal. Ang pagpapabago ng dangal ay maaaring dulot ng panloob o panlabas na salik. 3 antas ng aksyon sa pagpapatibay ng dangal pantao. Pansarili, ang mabuting buhay. Pakikipagkapwa, mabuting ugnayan. Panlipunan, karapatang pantao, at ang batas. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan. Mabuting ugnayan sa pakikipagkapwa, example. Ang mabuting ugnayan sa inyong kapwa ay mahalaga dahil kapag ang tao ay may kailangan ka, ay tutulungan ka ng inyong kapwa kapag kayo ay may magandang ugnayan sa isa't isa. Kapag may kailangan ng iyong kapwa, ay kinakailangan mo siyang tulungan, bigyan ng kanyang pangangailangan. Dahil sa ganong simpleng paraan ay naipapakita mo ang iyong mabuting puso at gusto mong magkaroon kayo ng mabuting ugnayan sa isa't isa. Nang sa ganon, kapag ikaw naman ay nangangailangan ay tutulungan ka din niya dahil kayo ay mayroong magandang pagsama o pagkakaroon ninyo sa mabuting ugnayan sa bawat isa. Karapatang pantao at ang batas, example. Ang mga karapatang pantao ay may pamantayang moral o kaugalian na naglalarawan ng mga tiyak
na pamantayan ng paggawi ng tao at palaging protektado bilang mga karapatang likas at legal sa batas munisipyo at batas pandaigdigan. Apat na pinakamahalagang aksyon sa pagsangalang ng dangal pantao. Ayon kay Pope John Paul, may apat na mahahalagang aksyon para sa pagtanggol at paggalang sa dangal pantao. Una, pagtatanggol sa kabalanan ng buhay at ang pinagmulan nito. Ang pagtatanggol sa kabalanan ng buhay ay isang prinsipyo na nagpapahalaga sa buhay bilang isang sagrado at hindi dapat labagin o saktan. Ito ay nagmumula sa iba't ibang relihiyon at pilosopikal na pananaw na nagpapahalaga sa dignidad at halaga ng buhay ng bawat tao. Pangalawa, pagtatanggol sa dignidad ng paggawa. Ang pagtatanggol sa dignidad ng paggawa ay isang mahalagang konsepto. Ito ay nagbibigay diin na ang bawat uri ng trabaho, mula sa pinakasimpleng gawain hanggang sa pinakakomplikadong industriya, ay may dignidad at kahalagahan. Pangatlo, pagtatamo ng buong edukasyon at kalinangan. Pagtatamo ng buong edukasyon at kalinangan ay isang proseso kung saan ang isang tao ay napapalawak ng kanyang kaalaman, kasanayan at pag-uunawa sa mundo. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa pag-aaral sa paaralan, kundi dapat pati na rin sa pagtuloy ng pagkatuto sa iba't ibang asepto ng buhay. Pang-apat, pagpapaunlad ng kabutihang panglahat at katarungang panlipunan. Ang pagpapaunlad ng kabutihang panglahat at katarungang panlipunan ay isang mahalagang aspeto ng isang matatag at makatarungang lipunan. Ito ay tumutukoy sa pagsusumikap na siguraduhin na ang bawat isa sa lipunan ay nakikinabang sa benepisyo at oportunidad na nagmula sa pag-unlad. Pagtatanggol sa kabanalan at dignidad ng buhay. Ang buhay ay banal at ang dignidad ng tao ang batayan ng moral na pamumuhay ng isang lipunan. Sa kasalukuyang panahon, maraming hamon ang hinaharap sa pagtatanggol ng dignidad ng buhay. Ang kabanalan ng buhay ay hinahamon ng abortion, euthanasia, cloning, embryonic stem cell at ang paggamit ng parusang kamatayan. Isama pa rito ang pagpalaspastangan at pagkitil sa buhay ng mga biktima sa mga giyera o alitanan ng mga bansa. Ang dignidad ng tao ay hindi nanggaling sa uri ng kanyang hanap buhay, kundi mula sa kanyang pagkatao. Ang tao ay siyang tuon ng layunin ng mga institusyon at lipunan at hindi dapat na pagsasamantala o pinahihirapan. Iginagalang ng may kabanalan. Ang ugnayan ng bawat tao ay dapat banal. Ganyan ang tao, isang banal dahil siya ay nilikhang kawangas ng dakilang maylalang. Ang utos ng Diyos, huwag kang papatay, ay nagsasabing dapat igalang ang buhay ng bawat tao. Igalang sa pamamagitan ng pagmamahal na mapagbigay at paglilingkod sa kapwa. Anumang pang-aabuso sa dignidad ng tao, tulad ng di makataong pamumuhay, di makatarungang pagkukulong, pagpapaalis ng bansa, pang-aalipin, prostitusyon, pagkalkal ng mga babae at mga bata, pati na ang di mabuting pagtrato sa mga manggagawa at nakakalason sa lipunan. Tatlong prinsipyo ng dignidad pantao. Una, ang tao ay ibinibilang na banal mula sa kanyang pagkalalang hanggang sa kanyang kamatayan. Pangunahing pag-unawa sa prinsipyo ng dignidad ng tao ay ang pag-unawang ang tao ay nilalang ng Diyos na kawangis niya. Kaya siya ay karapat-dapat na igalang bilang miyembro ng buong sangkatauhan. Naniniwala tayo na ang mahihina, madaling mabiktima o mahihirap ay kinakalinga lalo na sa mga hindi pa naipapanganak, matatanda, mga may kapansanan at karamdaman o malapit ng pumanaw. Ang dignidad ng tao ay nangingibabaw sa anumang antas ng lipunan. Bawat nilalang ay may likas na dignidad na batayan sa kanyang karapatan. Dahil ito ay likas, hindi ito binibigay ng lipunan at hindi rin ito nilalabag. Pangalawa, bawat tao ay dapat kinikilalang mahalagang kasapi ng pamayanan na material at espiritual na kalikasan. Bawat isa ay dapat kinikilalang kaugnay o kaisa ng ibang tao sa lipunan.
Isang palatandaan ng mabuting institusyon o pamayanan ay ang kanyang pagkalinga at pagtatanggol sa mga karapatan ng buhay at dignidad ng tao. Isang salik na nagkakait sa likas na dignidad ng tao ay ang diskriminasyon, tulad ng sa lahi, kasarian at antas ng kabuhayan. Ang dignidad ng tao ay pinagtatanggol sa pamamagitan ng paggalang, pagmamahal at pag-aaruga ng buhay. Ang panlipunan at moral na kalikasan ng tao ang nagiging batayan ng kanyang mabuting pakikipagkapwa. Sa maraming kaso, ang mga tao ay naghuhusgahan batay sa kanilang anyo, talino, hanap buhay, antas ng kabuhayan o katutubong katangian. Nakakalimutan na ang kanyang mismong pagkatao na may dangal o dignidad ang siyang tanging kabatayan sa paghuhusga. Katulad ng mga may sakit na AIDS, sila ay nahuhusgaan sa lipunan sa halip na igalang at suportan dahil ang sakit na ito ay nagkait na sa kanya ng kalusugan, hanap buhay at mga karapatang kaugnay sa pantaong dignidad. Pagkiling sa mga mahihirap, pag-angat sa dignidad ng buhay. Ang pagtangkilik sa dignidad ng bawat tao, lalo sa mga mahihirap, ay naglalayong itaguyod ang katarungan, kapayapaan at kabutihan ng buhay. Maraming kilusan ang nakikibahagi sa laban sa korupsyon at pagtutulungan ng mga nangailangan. Ang pagkiling sa maralita ay hindi pagsalungat kundi isang nawagan sa palakasin sila sa konteksto ng makadiyos na lipunan. Ang prinsipyo ay pagtanaw sa dignidad ng tao ay kinikilala sa banal na aklat. Partikular sa ang paghuhukom sa Mateo 25 verse 31-46. Ito ay nagsasaad ng paghuhusga batay sa pagtugon sa pangailangan ng mga nangangailangan. Isinasalaysay ang parabula ng anak ng tao bilang hari ay iniugma ang pagtulong sa gutom, nauuhaw, dayuhan, bilanggo, may sakit at nasa bilangguan. Ang pangangalaga sa mahihirap at mahihina ay tinuturing na pananagutan ng bawat isa. Ang pagkakaroon ng paggalang sa dignidad ng tao ay mahalaga para sa tunay na katarungan at kapayapaan sa lipunan. Pagtatanggol sa mga karapatan ng katutubo, pag-angat sa kanilang pantaong dignidad. Maraming katutubo ang nananahan sa iba't ibang pamayan ng ating bansa. May 110 na pangkat na nakalista sa National Commission on Indigenous Peoples. Ang ilan sa mga pangkat na ito ay ang Agta o Aita, Bontok, Igorot, Ifugao, Tingguian, Kankanaay sa Hilagang Luzon, ang mga Mangyan sa Mindoro, Lumad at Manobo sa Bukidnon, Subanon ng Zamboanga, Tibol sa Cotabato at mga Samal at Badyaw sa Sulu. Sila ay kapwa natin mga Pilipino na dapat kilalanin at igalang sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang katutubong kultura, spiritual na tradisyon, kasaysayan, at filosofiya. Ang mga katutubo ay kapantay ng dignidad at karapatan ng lahat ng tao. Kagaya ng sinumang individual o pangkat ng tao, sila ay malaya at may kakayahan silang mag-ambag sa kayamanan ng sibilisasyon at kultura, at sa kabuuan ng pamana ng mga sangkatauhan. Marami ang nababahala tulad ng United Nations na ang mga katutubo sa iba't ibang dako ng mundo ay nagdurusa ng walang katarungan sa mahabang panahon sanhi ng kolonisasyon at pag-agaw sa kanilang mga lupaing nasasakupan at tikas na yaman na nagiging hadlang upang may sagawa ang kanilang karapatang umunlad. Ayon sa kanila, ang mga pangangailangan at kapakanan kaya ginawa ng UN ang deklarasyon ng UN sa mga karapatan ng mga katutubo noong 2007 na gumagabay sa mga programa at gawain kaugnay sa pagtatanggol ng dignidad pantao ng mga katutubo. Sa iba't ibang bansa, ang sumusunod ang ilan sa mga nakasaad
nakasaad sa deklarasyon na maaaring magiging panuntunan natin sa ating pakikipag-ugnayan sa mga katutubo sa ating pamayanan. Pagkilala sa pangangailangan ng igalang at itaguyod ang karapatan ng mga katutubo na pinagtitibay ng mga tratado, mga kasunduan at iba pang makatutulong na balakin ng mga estado. Pagsang-ayon sa pamahala ng mga katutubo hinggil sa pag-unlad na makakapekto sa kanila at sa kanilang mga lupain, nasasakupan at likas na yaman, ay makatutulong sa pagpapanatili at pagpapatatag ng kanilang mga institusyon, kultura at tradisyon upang maitaguyod ang kanilang pag-unlad ng naaayon sa kanilang mga adhikain at pangangailangan. Paggalang sa katutubong kaalaman, kultura at tradisyonal na gawain na nakatutulong sa tuloy-tuloy at makatarungang pag-unlad at angkop sa mga pangangasiwa ng kalikasan. Pagbigay din sa walang militarisasyon sa mga lupain at nasasakupan ng mga katutubo sa kapayapaan, ekonomiya at panlipunang pagsulong at pag-unlad, pag-unawa at maayos na ugnayan sa pagitan ng mga bansa at lahat ng mga tao sa mundo. Pagkilala sa karapatan ng mga katutubong pamilya at komunidad sa edukasyon at kagalingan ng mga kanilang mga anak. Alinsunod sa karapatan ng mga bata. Pagkilala sa karapatan ng mga katutubo na mapatitingkad batay sa prinsipyo ng katarungan, demokrasya, paggalang sa karapatang pantao, walang diskriminasyon at mabuting pagtitiwala. Mahalagang tanong, paano may angat ng isang kabataan ang kanyang dignidad at ng kanyang kapwa, lalo na sa mahihirap at mga katutubo? Mga paglalagom na mga natutuhan. Una, nakabatay ang dignidad ng tao sa kanyang pagkabugod-tangi. Ito'y hindi siya nauulit sa kasaysayan at sa pagkawangis niya sa Diyos na may isip at kalooban. Ikalawa, mahalaga sa isang kabataan ang paggawa ng mga hakbang upang may angat ang kanyang dignidad at ng kanyang kapwa, lalo sa mga mahihirap at mga katutubo sa pamayanan. Ikatlo, ang dangal ng tao ay walang higit na mababa o higit na mataas. Maliwanag na ang pagsanggalang at paggalang nito ay ginagawad para sa lahat, maging anuman ang gulang, kabuhayan, kasarian, relihiyon o lahi, ng pantay-pantay sa dahilang pantay ang kanilang kalikasan bilang tao at pantay rin ang mga karapatang pantao. Ika-4. Ang utos na Diyos, huwag kang papatay, ay nagsasabing dapat igalang ang buhay ng bawat tao, igalang sa pamamagitan ng pagmamahal na mapagbigay at paglilingkod sa kapwa. Ika-5, ang pantay na dignidad na dapat ipagtanggol ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng makatarungan at pantay na patakaran. Ika-6, ang mga katutubo ay kapantay ng dignidad at karapatan ng lahat ng tao, kagaya ng sinumang individual o pangkat ng tao. Sila ay malaya at may kakayahan silang mag-ambag sa kayamanan ng sibilisasyon at kultura at sa kabuuan ng pamana ng sangkatauhan. Ika-7, ang mga katutubo ay kapwa nating Pilipino na dapat kilalanin at igalang sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang katutubong kultura, espiritual na tradisyonal, kasaysayan at filosofiya.